Sino, magandang araw sa inyo lahat dyan. Latest update ho tayo dito sa Davao Samal Bridge, or sabihin natin Davao Samal Connector Bridge or Samal Bridge. So ito siya ay malapit na ba ito matapos? Patagal pa ba? So tingnan natin sa Wikipedia or sa Google, or i-try natin hanapin sa kahit ano bang mga sources dito sa internet. Pero bago pa natin gagawin yan, gusto ko lang itong iparinig ulit sa ating mga bagong viewers, bagong subscribers, na kung anong meron sa proyekto na ito. Itong Davao Samal Bridge ay gawa ito ni Tatay Digong. Real talk po tayo dyan. Walang mga agaw dyan. Hindi pwedeng angkinin yan ni Bongbong Marcos. Although siya ang nag-groundbreaking, kasama siya. Pero kumbaga present siya yung ang kanyang presensya sa groundbreaking ay andun. Normal kasi siya yung presidente. Yan ang tradisyon sa Pilipinas. Basta wag niya angkinin. At kahit pa angkinin niya, gaya ng sa Sorsogon, yung Coliseum nila doon, na inangkin pala ni Bongbong Marcos, nilagay doon. Parang tinanggal yung lapida na kung saan andun yung description, nakapaloob, nakasulat yung tungkol sa proyekto na under the flagship project ni Digong na build project, yung Coliseum. Pero tinanggal yon at pinalitan ng ibang lapida na yan na nakasulat kay BBM, ganun. So ang mga taga Sorsogon nag-react, talagang galit na galit sila sa mga Marcoses at kay Escudero that time, kasi alam nila talaga na kung anong taon kailan nagsimula ang pagtatrabaho sa lugar. Kibali galit na galit yung mga Sorsogano dahil nga sa ginawa na yun na diniscredit si Pangulong Duterte. So ito namang lugar na to ay Davao City sa Maylanang, tapos tawid nito ay Samal Island. So ano ba kasi ang meron dyan sa Samal Island na yan? Bakit ang mga taga Davao ay tuwang-tuwa na magkaroon na ng tulay na magdodugtong sa isla na yan sa aming pinaka-mainland, Davao City? Siyempre ang mga taga Davao ay mahilig kasi talaga kaming maligo sa dagat. Ang hilig naming tumawid sa isla na yan. And every time na kami ay tumatawid sa isla na yan para makapag-relax, makapag-banding sa pamilya, barkada, dadaan muna kami sa Butas ng Karayom. Yun, pahirapan sa pila sa mga pantalan, sa mga lancha. So maliban sa mahabang pila, sobrang mahal din ang pamasahe. 250 lang naman ng ang four wheels, mga 4-wheel vehicles. Pag ka naka-single motor ka, 70 pesos yung huli kong punta 70 pesos yun. Baka ngayon mas mahal pa kasi pamasahe per head 20 pesos. Pero pag mabuksan na tong tulay na to, patapos na siya, ay hindi na namin kailangan pagdaanan yung mga ganong pahirap, kasi kami maliligo lang din naman sana sa Samal, pero yun pa talaga yung pahirapan, na pagdadaan. Gagatasan mo na kami. Mahal na nga yung mga resort ng iba ditong resort, di ba? Magbabayad na nga kami ng environmental fee, lahat-lahat. Bago pa kami makatawid yan, ginagatasan na kami. Anyway, so dito tayo balik sa tulay. So ito nga siya ay bali proyekto ni Tatay Digong. At ito siya ay nagsimula or noong noong January 14, 2021, ang Pilipinas tsaka China government or Chinese government ay nagpirmahan ng kontrata para magdisenyo at maggawa ng tulay na magkakahalaga ng 23 billion pesos. So noong October 27, 2022, so yun nga si President Marcos na ang naglilid ng groundbreaking ceremony para sa construction ng tulay. Di ba? So si Tatay Digong ang nagano ng pondo, budget, gawa, disenyo, production, initiation, lahat-lahat, So groundbreaking lang ginagawa ni Bongbong Marcos, sana all. And pag matapos to by 2028 daw tapos, so yan, ribbon cutting lang siya. Kung aabutan pa siya ng 2028, marami kasi pwedeng mangyari. Pwede siyang makulong sa kanyang mga pandarambong ngayon, daming mga kalukuhan, mga anomalya, mga flood control project. So sa kanya talaga yan. Kumbaga para kahit saan man ang turo papunta, ito ay kusang bumabalik sa kanya, di ba? So pwede rin siyang ma-overdose sa Coca-Cola, di ba? Mahilig siya mag-coke. Baka mabulunan, yung mga ganun, di natin alam, So siyempre hindi naman natin yan pwedeng kayang gawin ng mga tao, na ganong himala. So kita nyo, di ba, ang kalikasan,
So Mother Nature bumuhos ang napakadaming ulan. So grabe, nag-intervene na yung yung ating Poong May Kapal na yun nga, ma-expose dahan-dahan itong natin gobyerno sa kanilang mga katiwalaan na pinagagawa. So itong tulad na to dito ay yun nga, gawa ni Tatay Digong, ha. I mean, hindi gawa ni Tatay Digong, pero sa kanyang presidency, sa kanyang term 2021, January 14, 2021, ha. Ilisahon ninyo yan, tandaan. January 14, 2021, ang Pilipinas at ang Chinese government or gobyerno ng China at Pilipinas ay naglagda ng kontrata para magdisenyo at maggawa ng tulay na nagkakahalaga sa 23 billion pesos. Diba 23 billion pesos yan, pero napakagandang tulay yan pag natapos na yan. Samantalang yung mga 23 billion na proyekto ng natin, mga kurakot ng mga congressman, nila Saldico, Martin Romualdez, na nakipagsabuatan sila sa Diskaya Family Construction Firm. So yung 23 billion nila, wala lang, parang lang, kapirangot lang na simento sa kalsada, ganun. So okay, so October 27, groundbreaking, yun. Ang pwede nitong dalhin na tulay ay mga motor vehicles, pedestrians and bicycles. So pwede lahat diyan, pwede maglalakad lang pala. Madadagdagan ng mga trucks ang mga joggers, or mga walkers. Patawag yan, yung mga naglalakad ba, so, mga mahilig magbike. So yun, nadadagdagan yung racetrack natin dito sa Davao. Very good, congratulations sa atin in advance. So nakatuwang isipin. Pakiputan Channel or Pakiputan Street ang tawag dito sa yung dagat na yan, in between sa Davao City and Samal Island. Okay, what else? Davao del Norte, ang Island Garden City of Samal ay isa siyang syudad na siya, hindi na siya municipality. So di ko alam kung ilang ilang pang 5th nung last huli kong kita, yan 5th income class municipality. So parang hindi siya ganun kayaman, despite sa kanyang napakasikat ng mga resort, pero matagal na kasi like mga 2024 ko na nakita, o 2023. So baka mas umangat pa ngayon ang Samal Municipality or City of Samal, Island Garden City of Samal. And yan naman ay situated siya sa geographically situated, and belong talaga siya politically sa probinsya ng Davao del Norte. And of course Lagdamio, under the distrito. Lagdamio ang diyan, matagal na namamahala as congressman. Si Lagdamio ang tumata yung special assistant to the president ni Bongbong Marcos. So in short, para siyang parang alter ego na rin ni Bongbong Marcos. So possible kung anong ginagawa ni Bongbong Marcos, ginagawa rin ni Lagdamio. So kung mahilig mag-cook si Martin Romualdez, so I don't know kung anong ginagawa rin paanong ginagawa ng kanyang special assistant to the president, just like Bongo, di ba? Anong pinagagawa ni Digong, siya rin pinagagawa ni Bongo. So for example, ginagawa ni Tatay Digong ay magserbisyo, kasi bisyo nila ang magserbisyo. Kaya tinan mo ngayon si Bongo, kanyang yung kanyang slogan, ako si Bongo serbisyo, ako si Bongo bisyo ang magserbisyo. Which is kita naman natin, number 1 senator nga siya kasi nga pinaka the best na senator sa kasaysayan, si Bongo. So yun po yung yun yung description, ha. So tulay na yan, kukonekta yan ng Davao City and Samal. January 14, 2021 sa time ni Tatay Digong, So nagpirmahan ang China at ang Pilipinas para gumawa ng tulay, magdisenyo at gumawa ng tulay na yan. Halaga ay 23 billion pesos. So gaano ba kahaba ang kanyang length, yung kanyang kilometer long? So it's lengthing into 3.98 kilometer, diba? So mataas yan, 3.98 kilometer. So kayo na bahala dyan maghanap ng inyong maihahambing na infrastruktura sa inyong lugar na nag-stretch ng 3.98 or almost 20 meter na lang para mag 4 kilometer. So let's make it 4 kilometer na lang, okay? And ang kanyang longest span naman ay 270 meter. Ano ibig sabihin yan? Longest span. Yung taas
yung mula sa ano lupa, I mean sa dagat, ganun. Okay. So ano siya, 886 feet longest span, total length. Anyway, never mind. So clearance above, ayun yung clearance, yun ang tinutukoy ko. So 47 meter or 154 feet ang kanyang ano, clearance above. So enough siya para makadaan yung mga barko natin, mga international cargo ships. Number of lanes, 4, no? So dalawahan, 4 lanes. Ang nag-ano dito, ang gumagawa ay China Road and Bridge Corporation or CRBC. So siyang may gawa ng ano natin, hatulay sa may Talumo, sa may Coastal Road Talumo. Sila din ang may gawa sa may Bukana Bridge, sa may Bukana. Oo. So ibig sabihin ho niyan, pang China talaga itong, siyempre China Road and Bridge nga, no? So yun talaga expertise ng China. So sila na yata ang may pinakamagandang gawa ng mga tulay at mga daanan sa buong mundo. So China nangunguna. Halos lahat naman talaga ng bagay pinangungunahan ng China, no? Wala na makakatalo, kaya nga inggit na inggit itong mga western region of the world sa China. Kaya sinisiraan, ginagawa ng mga black propaganda para mali ang ano, impresyon ng mga tao sa kanila. Yan, construction. Background, yan na yun, ha? Plans, okay, background, plans for a bridge linking mainland Mindanao via Davao City and the island of Samal were made as early as 1970. Oh, di ba? 1970 pa pala talaga to, no? Pero it takes only Duterte, no? Kailangan pa talaga na Duterte. Buti na lang meron. Ay, ayan, yung mga 1970s na mga drawing, ito natuloy din, nabuo. Maraming thank you, Tatay Digong. Galing mo. Were made as early as 1970. The 3.98-kilometer bridge is a flagship project under the Build program during the administration of former President Rodrigo Duterte. Will be usually funded through a loan agreement with the Chinese government. The bridge project will connect the Samal Circumferential Road in Kaliklik, Samal to the Arcastillo, Daang Maharlika Junction in Buhangin, Davao City across the Pakiputan Strait. The bridge, which is 3.98 kilometers long, will be constructed within 5 years and is set to be completed and operational in 2027. Wow, lapit na. Oh, 'di ba? So maabotan pa 'to ni BBM kung hindi siya matsugi, no, sa kanyang bisyo. Yung sa Coca-Cola ba, delikado Coca-Cola, ha, kasi ano 'yan, mataas ang sugar, tsaka may caffeine. Nakamatay 'yan. 'Di ba? Oh. Once completed, it is expected to reduce travel time from Davao City to Samal around 30 minutes. And nawala ako doon. Ano yun? Okay. Wait. Ayun, no? So mas mapabilis yung biyahe natin. So kung dati daw tumatawid tayo ng Davao City to Samal, Samal to Davao, vice versa, ha? O alin man doon. So 30 minutes ang it takes 30 minutes, tama, kasama na yung pila. Kasi inuurasan ko yung yung paglarga ng lancha or yung barge. Nasa 9 to 15 minutes ang kanyang travel time. Tama. 10 pala, 10 to 15 minutes. Basta mataas din yun, mabagal, mahabang biyahe yun para sa napakalapit lang naman na lugar sana. So ngayon magiging 5 minutes na lang siya ang kanyang travel time kasi nga tulay na. And asa na tayo dito? Nawala. The construction of bridge will be funded through a loan agreement worth of 350 million pesos or 18.67 billion entered into between the Philippines and China, covering. As of May 2024, the Department of Public Works and Highways has already started the bridge civil works phase. Groundbreaking noong 2022. May 2024 ang nagsimula bridge civil works phase. Its design includes a 275-meter main span and a 47-meter vertical navigation clearance. Environmentalists and right-of-way owners opposed the project, especially on the current bridge alignment, landing site Lucas Rodriguez family property, and the offshore construction, which could destroy the alleged healthy Paradise Reef.
on the Samal Island. The 2020 Environmental Impact Assessment of OV, AROP, and Partners Hong Kong Ltd classified the bridge an environmentally critical project. In November 2024, the coral reef allegedly underwent ecological succession and was replaced by algae. The four-lane cable-stayed bridge. Okay. Cable-stayed pala tawag dyan sa kanyang design. Bridge is slated to be completed in August 2027. China Road and Bridge Corporation and DPWH Region 11 have finished the bridge's design and planning phase and is currently estimated to be at 3.48% completion rate. Wait lang, kailan pa ba to? Wait lang ha. I have finished the bridge design and planning phase. Is currently. Kailan ba to sinulat, no? Kasi bakit nasa 3% pa rin? Anyway, Department of Public Works and Highways Region 11 Director Engineer Joby Cordon announced in a press release on July 1, 2025, the Supreme Court of the Philippines issued a writ of kalikasan on the bridge project amid concerns over its adverse effects on marine life. So yun lang ha, ang natin update dito sa Davao Samal Bridge connecting. So continuous ang ang pinaka main ko dito na update, no? So syempre from the world update, ano bang ganap, no? Latest ngayon, no? It's katapusan na ng September. So ang latest update dito, may mga gumagawa pa rin, no? Still may mga nakita tayong mga equipment, may mga nagbabiyahe ng mga trucks, no? Delivering mga loads, no, of construction materials, no? Di ko alam kung mga buhangin ba yan, metal, bakal, o kung ano pang mga construction material nga, no, para mabuo itong ating tulay. So yung nakikita pala ninyo yung ngayon dyan, hindi pa yan ang actual na tulay ha. Ayan pa lang, ayan parang craneway pa lang ang tawag dyan. Dyan dadaan ang mga tawag nito. Dyan dadaan ang mga equipment na maghahatid niya, crane, from the word craneway. So yun na yan ha. So hindi pa yan ang tulay. Ang dami kasing mga nagko-comment na, wow, ang ganda, may tulay na, ang ganda. Yan na yan, dadaanan natin. Hindi ho yan, no? Maganda pa po. Maganda ho yun. I mean, maganda din naman yan pag ganyan ang tulay, pero hindi yan ha. Hindi yan, parang parang lakeshore lang style, di ba? Para ka lang mamimingwit, ano? So hindi ho yan ang tulay ha, that's craneway only. So dyan dadaan ang mga cranes, mga equipment na gagamitin sa paggawa ng tulay. So that would be all. Thank you for watching. So congratulations sa atin in advance. 2027. Ayan. Ano na yan, ribbon cutting ni BBM. Kung aabotin siya ng 2027 sa kanyang posisyon, pwede siyang mapatalsik. Impeach, hindi siya mapatalsik, pero yung sa rally people power hindi, kasi hindi tatabla ng mga yan. Impeachment talaga tsaka impeachment, no? Or makulong siya as grab plunderer, mga ganun, ano pa mga kamalian niya, mga foul and mga violations. So yun, thank you for watching. See you later sa ibang mga vlogs. Ayun, may dumadaan, no? Yan. Bakit paatras? Ay, okay, paatras siya, gawa nung walang dyan, parang walang pa-turn around, asan na yun? Nawala. Ayan. Galing.